ba? May birit siya eh, may bitaw siya eh. Kaya gusto ko tong motor na to eh. Woo! Grabe. Shit! Okay. Woo! No, wag kayong papasok diyan dahil ano yan, patibong yan. Ay, kawit. Kalawitin ng traffic. Ngemas. Up. Singit ko na. Ito hindi ko nila lahat based sa aking experience, no. Yung mga talagang bully sa kalsada, hindi ko nila lahat pero mas madalas yung mga naka NMAX saka naka AMG. Pero number 1 dyan, no, yung mga kargadong motor at kargadong rider. Talaga naman na pag sila na trigger talaga, ay nako, biglang nagsusuperman yan. Yan naman pagiging kamote, hindi naman natin maiwasan yan, no? Lalo na kung tayo nagmamadali at gusto nating makauwi sa bahay, no? Pero lagi nating tatandaan na merong tao o merong pamilya na naghihintay sa atin na makauwi tayo ng buo at ligtas. Iba talaga sa Pilipinas pag gumagamit ka ng big bike o kaya ng SUV, nandoon yung respeto sa'yo sa kalsada lalo na pag yung maliit lang ang sasakyan mo, mumurahin lang ang sasakyan mo, talagang gigit-giting ka, bubulihin ka, talagang nandoon yung entitlement nila na mas mahal yung sasakyan nila, ganun, no? Pero which is sana mabago, no? Kung sino pa yung pinakamaliit na sasakyan pang transportation, yun pa yung mga kupal talaga. Kasi lahat naman tayo nagsisimula sa pagkakamali at doon tayo natututo, no? Lahat tayo, wala namang pinapanganak na perfect agad eh. Wala naman yung pinapanganak or wala naman sa unang step pa lang napakahusay mo na agad at napakatalino mo na agad, no? Again, no, lahat naman ng skills tsaka ng knowledge, yan eh natututunan sa simula, no? Wala naman yung unang step mo agad napakagaling mo na agad, no? Hindi para kutyain agad natin sila ng bobo, tanga-tanga, no? Lahat naman tayo nagsisimula sa pagiging bobo, no? Wala namang pinanganak na matalino agad, no? Hindi para sirain natin yung araw natin, no? Mas piliin nating maging buo ang araw natin kaysa masira sa ibang tao, no? Recording. Yun, no? Good morning guys. Ito na naman tayo, no? Meron na naman tayong paglalaro ang bike. At ito ang Honda CB650. Yan, kasarap ng tunog, napakalutong, napakabarako. Ngayon, no, kung gusto nyo ma-experience tong motor na to, message lang kayo kay Moonstrider Garage. Shoutout sa iyo, Boss Daniel, no? Isa to sa pinaka masasabi kong paborito kong motor na inline 4. Bukod sa napakagaang, napaka-nimble niya, no? At napakasarap niyang ibirit, no? Hindi siya sobrang nakakalula, hindi rin siya sobrang mabagal. May birit siya, may bitaw siya. Diba? May birit siya, may bitaw siya. Kaya gusto ko tong motor na to eh. Bobo ang puta. Pwede siya sa first inline 4 mo eh. Ito talaga yung first stepping stone mo sa inline 4 eh. Talagang ibibigay ang gusto mo. So hindi talaga kagulat-gulat, no, bakit ito yung isa sa mga paboritong big bike ng mga entry level, no? Kasi bukod sa magaang maliit at kayang-kaya talaga yung power, no? Hindi siya talagang nakakagulat and naka inline 4 ka pa.
So when it comes naman sa difference ng CB650 e-clutch tsaka itong gamit natin na last model ng manual clutch, hindi ko pa na-try yung e-clutch, pero for me mas gusto ko yung model na to kasi mas may thrill yung manual clutch kaysa sa e-clutch. Oh, yeah, money, popcorn. Though mas mapapadali ka pag nasa traffic, no? Pero for me talaga mas exciting gamitin tong manual clutch. Iba talaga ang tunog ng CB, no? Iba talaga. Barakong-barako yung tunog niya, no? Hindi gaya ng mga truck. Hindi gaya ng Kawasaki, no? Mas matining ang tunog ng Kawasaki. Hindi gaya nitong CB, parang laging galit oh. Hoy! Ano ba naman tong daan na to? Ang daming nanggugulat. Anyway, so masasabi ko talaga na CB650 ang pinaka-perfect pang city drive, no? Talagang eto na talaga. Kaya pala CB ang tawag sa kanya kasi ang meaning pala ng CB ay city bike. Doon pala nila nakuha yun. Yun oh, naka-rebel oh. Hop. Yun oh. Mga sir, kanya naman ang maleta dyan. Maleta on the go. Sana all, no? So balik tayo, no? So yun, no? Masasabi ko talaga na 600cc ang pinakamasarap gamitin sa Pilipinas, lalong-lalo na pag city driving, no? Dahil ito, may sasagad mo pa to compared sa liter bike, no? Talagang hindi mo siya mapapaabot kahit 4th gear sa city, no? Talagang hindi mo siya mamaximize at napakabigat ng 1000cc or yung liter bike. Up, yeah, mali popcorn. Beep beep. Sige, pasok. Nagkalangan si Kuya. Ayan, no? Napin na tayo sa Cavitex, no? At bibirit natin ng konti itong CB ni Boss Daniel. So kung first time nyo dumaan dito, no, meron akong ituturo sa inyo na budol na daan. Kung galing kayo ng Bacoor at pupunta kayo ng Cavite, no, wag na wag kayong dadaan dyan. So ayan, no, yan yung Cavitex, no. Wag na wag kayong papasok dyan dahil ano yan, patibong yan. Once na nakapasok na kayo sa rampahan na yan, ay nako, good luck sa inyo kung papunta kayong Cavite. Dahil pag once na umakit kayo dyan sa rampahan na yan, papunta na kayo ng Paranaque, no. Parang naman kasintang ano. Papuntang Paranaque pero Cavitex ang nakalagay. Sira ulo. Woo! Grabe. Shit. Wow. Grabe. Ito na. Pasok na tayo ng Cavitex. So syempre, no, hindi mo natin sasagat dahil malamig pa ang gulong. Hindi pa ito nakakapag-warm up. Baka mag-slide tayo dito, no? Okay.
Ayun no, nabigyan tayo. Woo! Sarap, men. Ganda ng view, no? Makasarap duman dito pag sunset, no? May batuta ako. Ay, puta. May takip pala. Ako po. Ano ba yun? Ang tanga. Hindi, wow. Naka-record. May cover pala, bobo. Ay, napakaganda ng view talaga dito pag hapon dumadaan, no? So, enjoy na lang natin. Malapit na naman tayo sa toll. Buisit, naka-record pala ako. Ang tanga. I-cover yung 360 po. Wow naman! Wow! Ahay! Ang tanga-tanga. Okay. Siyempre, naka-easy trip tayo, no? May RFID dito, siyempre. Check natin. Oh ha, diba? Thanks, Boss Daniel. Nagpakulit. As usual, traffic na. Ay, kawit. Kalawitin ng traffic. Mas up. Singit-singit muna. Ay, bakal madulas. Okay, pass. So ayan, no, masarap siyang isingit talaga sa traffic. At napakaganda talaga pang city drive itong CB. So yun, no, hindi ka talaga bitin dito sa pag-overtake, no. Talagang napakasarap niya ipang overtake. Siyempre, may bitaw to. Op. Oh, di ba? May bitaw, may bigay. Hindi ka mabibitin talaga sa overtake dahil may power talaga siya. Naramdam mo naman. So, pag napadpad kayo sa lugar na to ng Kawit, no, huwag kayo basta-basta babakbak dito sa lugar na to pag gabi dahil napakaraming pothole sa gilid, lalong-lalo na sa gitna. Medyo ma-vibrate lang yung salamin ni boss dito, no. So, yung salamin nito, no, hindi na siya yung stock, no, aftermarket na side mirror na to, no. Ay, grabe naman yung usok na yun, no. Parang pusit, oh. Ginawa tayong tinapa dito, pinausukan tayo. Konti na pa lang ating gas, kailangan natin magpagas. At as usual, pag inline 4, malakas sa gas. Okay, after magwalwal, kasunod, tot gas. So talaga naman pag inline 4, ginagawang juice ang gasolina. My goodness. 1 bar na lang. So yun, no, full tank na. So back to gaming tayo, guys, no. At ayan na, recording, babakbak tayo panandalian. Woo! Grabe. Hindi pa natin masyadong masagat, no, dahil maraming traffic. Pero satisfying talaga ang high RPM ng Simi dahil napakabarako ng tunog ng inline 4 niya, no. Ay, pucha, traffic nga pala dito, magpe-fiesta. Okay,
U-turn muna tayo, U-turn. Op, yeah, huwag kayo magpapreno pag lumiliko, lalo sa harap, sa likod lang. So yun no, balik tayo no. So ang masasabi ko, 600cc talaga ang pinaka best bike sa Pilipinas o yung middleweight category ng big bike no. Bukod sa mas maximize mo yung speed niya, mas agile siya or mas mabilis sa traffic. Madali kang makakaarangkada, tsaka madali kang makapag-overtake. Pero syempre kung adrenaline junkie ka, eh talagang liter bike ang para sa'yo, no? Pero good luck na lang sa gasolina, tsaka yung sa bigat ng bike. At syempre, mas advisable ang liter bike pag mga long ride talaga. Lalong lalo na yung sa mga malalayo ang biyahe. Long ride nga eh. Pero to be honest, sa lahat ng 600 or middleweight category na nagamit ko, 6R talaga yung pinakamasarap gamitin. Napakabilis, napakalakas. Hindi siya overpowered pero napaka-siwal niya talaga. Napakaganda niya i-track, no? Lalong-lalo na sa ganitong situation ng kalsada, yung medyo matraffic. Mas di hamak na mas magaang siya compared sa 10up tsaka sa ibang liter bike. Pero may ibubuga talaga siya. Napakalakas niya. 6R talaga yung para sa akin na masarap gamitin. As usual, pag sports bike, mas masakit sa likod. Pero kung ako papapiliin talaga, pinaka best talaga ang 6R pagdating sa kategory ng middleweight. Woo! Yun no, pasok tayo doon. Kung sana no, kung tutuusin, kung nilagyan na rin nila ng auto flip ang 6up, talaga namang mas marami ang bibili nun kesa sa 10up when it comes sa daily ride no. Pero based sa ergonomic or yung sitting position ng dalawang bike, di hamak na mas masakit sa likod ng 6up kesa sa 10up. Parehas ko na silang nagamit pero 6R talaga yung mas masakit sa likod, to be honest. Yung tipong 10 kilometers pa lang pupunta kaming Tagaytay, hindi talaga ako tumagal. Nakipag-swap muna talaga ako sa CB nung mag-ride kami gamit yung 6R. At syempre hapon ngayon, oras ng uwian, sabay-sabay na naman ng mga traffic ngayon no? Ito na, buti magaga pa tayo ng konti no? Tayo talagang ipit sa traffic. To be honest no, kung may compare ko yung experience bilang gumagamit ng big bike no, iba talaga sa Pilipinas eh, pag gumagamit ka ng big bike o kaya ng SUV nandoon yung respeto sa'yo sa kalsada eh. Talagang pinagbibigyan ka, hindi ka binubuli sa kalsada, pero hindi ka naman nila lahat no, pero mas madalas talaga binubuli yung maliliit na sasakyan, lalo na yung mga scooter, lalong-lalo na yung mga Mio, basta maliliit na sasakyan, no? Nilang Mio, no? Which is sana, wag naman sana ang ganon, no? Huwag natin pairalin yung mga ganong klaseng mindset, no? Lalong-lalo na yung mga kayabangan sa kalsada, di dahil sa magaling tayo mag-drive, kung ano man ang dala natin, huwag tayo masyadong pasikat sa kalsada, no? Bigay galang lang tayo sa ating kapwa riders, no? Lalong-lalo na sa mga maliliit na riders, sa mga baguhan. Kasi danas na danas ko talaga yan eh. Kahit anong sasakyan na dala mo na maliit, madalas kang binubuli ng mas malalaking sasakyan. Mapakotse man, mapamotor man, talagang nandoon yung privilege o yung entitlement na meron kang malaking motor, meron kang malaking SUV. Minsan pag nakakasabay kang SUV, talagang alam nila na, oh, naka-SUV ako, tumabi ka. Parang ganun eh, di ba? Tapos eto hindi ko nila lahat based sa aking experience no, yung mga talagang bully sa kalsada, hindi ko nila lahat pero mas madalas yung mga naka NMAX saka naka ATV, yan ang mga madalas na bully sa kalsada pagdating sa pagmomotor. Pagdating naman sa mga kotse, hindi ko rin naman nila lahat no, pero yung mga bully talaga sa kalsada ngayon na mga malalaking kotse is yung mga naka pick up, lalong lalo na yung mga naka Ford, mga naka Montero,
mga naka-Land Cruiser, lalong-lalo na yung may mga escort, syempre. So, hindi ko na, ulitin ko, no, hindi ko naman nila lahat, pero mostly gano'n ang mga na-experience ko sa kalsada. Lalong-lalo na pag yung maliit lang ang sasakyan mo, mumurahin lang ang sasakyan mo, talagang gigit-giting ka, bubulihin ka, talagang nandun yung entitlement nila na mas mahal yung sasakyan nila, ganun, no? Pero which is sana mabago, no? At eto na nga, no, dito naman tayo sa kategory ng mga kakupalan sa kalsada, no? Ito nakakatawa when it comes to transportation vehicles. Kung sino pa yung pinakamaliit na sasakyan pang transportation, yun pa yung mga kupal talaga. Ulitin ko, hindi lahat, no? Hindi naman lahat. Pero kung sino pa yung pinakamaliit na transportation vehicle, lalong-lalo na yung mga kagaya ng tricycle, pedicab, e-bike, yan ang mga siga sa kalsada. Ang galing, di ba? May kanya-kanyang storya din eh. Pero nakakatawa eh, di ba? Pagdating sa mga private vehicles gaya ng mga Mio, maliliit na motor, mga kotse na maliliit, mga Ion, ganyan, sila yung nabubuli. Pero pagdating sa transportation, yung mga e-bike tsaka tricycle, sila yung mga siga sa kalsada. Pero ito, syempre, hindi mawawala yung mga kamote riders natin dyan, no? Siyempre, yung mga big bike killers natin dyan. Yung mga happy trigger nating rider dyan na mga, hindi ko man nila lahat syempre. Yung mga kargadong motor dyan, yung mga kagaya ng mga FI Raider, Suzuki Raider, yan. Once na matrigger yan, ay nako po, sabi ko sa inyo, nagsusuperman yan, biglang nagsusuperman yan. O yan, kagaya sa yan, di ba? Sa gitna. Yan, di ba? Kanina lang topic natin tricycle, oh, di ba? Sabi ko sa inyo, ang mga tricycle yan, isa yan sa mga siga. Pero syempre hindi natin nila lahat. Mostly lang. Yung mga biglang liko, walang lingon-lingon, walang signal-signal, liliko basta, di ba? Hindi, wow. Oh, good job, kuya. Naka-reflector pa si kuya, oh. So, ulitin ko, no, hindi ko naman nila lahat ng mga naka-Suzuki Raider FI na nangangamote sa kalsada, no? Hindi naman lahat, may mga matitunong rin naman. Pero number one dyan, no, yung mga kargadong motor at kargadong rider. Talaga naman na pag sila na trigger talaga, ay nako, biglang nagsusuperman yan. Ingat tayo dyan, no? Pero syempre hindi ko naman nila lahat. May mga matitino pa rin mga rider na nagmamaneho ng big bike killer kuno. O baka naman mabash ako sa comment section yan. Abay, lintik ka kuya, dito ako pa nagtapon ng Yossi ah. O sabay gano'n, no? Talaga naman eh. So ulitin ko, no, hindi lahat ng mga Raider FI driver o rider talaga namang nagsusuperman pag natitrigger, no? May mga ilan-ilan din naman, no? Lalong-lalo na doon sa mga driver na biglang nagsusuperman tapos ginagawang gitara yung clutch, no? Humihiga tapos kinakalbit parang gitara yung clutch, eh. Doon ako tonto. Superman na nagigitara, ginagawang gitara yung motor. Yan naman pagiging kamote, hindi naman natin maiwasan yan, no? Lalong-lalo na kung tayo nagmamadali at gusto nating makauwi sa bahay, no? Pero lagi nating tatandaan na merong tao o merong pamilya na naghihintay sa atin na makauwi tayo ng buo at ligtas. Yun sana ang lagi nating iisipin, no? Huwag nyo tayong laging papasikat, bahala na, ganyan-ganyan. Yung pinipilit ang karapatan kahit mali-mali sila. Again, no, hindi naman masama na
tanggapin mo yung pagkakamali mo o i-admit mo yung pagkakamali mo, no? Kasi lahat naman tayo nagsisimula sa pagkakamali at doon tayo natututo, no? Lahat tayo, wala namang pinapanganak na perfect agad eh. Wala naman yung pinapanganak or wala naman sa unang step pa lang napakahusay mo na agad at napakatalino mo na agad, no? Again, no? Lahat naman ng skills tsaka ng knowledge, yan eh, natututunan sa simula, no? Wala naman yung unang step mo agad napakagaling mo na agad, no? Pero siguro may mga mangilan-ngilan na nakukuha agad, no? Kasi willing talaga sila at desidido silang matuto, no? Pero lahat tayo nagsisimula sa walang alam, hindi marunong. Lahat tayo nagsisimula doon. Wala naman yung talagang magaling ka na agad. Ben ako, mas magaling ka pa sa Diyos noon, no? Kaya ayun, no? Siguro kung may makakasalamuha tayo sa kalsada na medyo hindi marunong mag-drive, medyo aanga-anga pa, tatanga-tanga pa sa kalsada, no? I-consider na lang natin na sila ay baguhan pa lang sa pagdadrive, no? Wala naman na tipong pagkakuha mo agad ng lisensya mo, pagkakuha mo agad ng motor, napakahusay mo na agad, no? So, i-consider natin yung mga bagay na may mga ngilan-ngilan talagang tao na hindi pa magaling mag-drive, no? Kaya iwasan natin maging judgmental sa kalsada, lalo na kung may mga kasalumuha tayong hindi pa talaga marunong mag-drive. Lalo na yung mga biglang maliligaw, biglang kang makakat na hindi naman sinasadya. Kung hihingi ng patawad, tanggapin natin. Huwag na nating awayin, no? Kasi siguro hindi pa sila pamilyar sa lugar, kaya sila nagkakamali. Hindi para kutyain agad natin sila ng bobo, tanga-tanga, no? Lahat naman tayo nagsisimula sa pagiging bobo, no? Wala namang pinanganak na matalino agad, no? Pero yung mga sumosobra na at nagmamalabis, ay yun na yung pagkakamali noon. Yun na yung mga sumosobra noon talaga na hindi alam ang tama't mali talaga. Yung alam na mismo sa sarili nilang mali pero ginagawa pa rin. Yan na talaga yung kabubuhan na talaga yun. Katangahan na yun, no? Gaya niyan, no? Ulagpas na sila sa linya pero sige pa din. Pero since maluwag naman dito sa linya natin, pagbigyan na natin, hindi para makipag-away tayo, no? Hindi para sirain natin yung araw natin, no? Mas piliin nating maging buo ang araw natin kaysa masira sa ibang tao, no? So yun, no, bumabomba tayo kasi mukhang nag-aalangan overtake si kuya, no? Para din malaman ng truck driver na merong motor sa gilid nila, no? Hindi para bumabomba tayo na parang siraulo, no? Minsan may ano din, may sense din yung loud pipe save lives talaga, eh. Sige kuya, pasok. Lagi natin pipiliin magbigay, no? Hindi naman masama magbigay, no? Wala namang mawawala sa atin, no? Segundo lang naman yan, no? Ayan, kagaya niya, no? Mukhang hindi makakapaghintay itong tricycle na to. O, kita mo na. O, ayan, hindi sila nagbigay ng bus driver, di ba? O, ito pa isa, oh. Talaga naman. Ay, nako, talaga naman mga sir. So yun nga, no, umabot ka sa part ng video na to, no. Sobrang maraming salamat sa iyo, bossing, at sinuportahan mo ako sa video na to, no. Kindly leave a comment, shoutout down below para i-shoutout ko kayo sa next video ko, no. At dito na natin tatapusin ang aking video dahil mukhang hindi na rin naabot ang aking baterya sa aking camera. Sobrang thank you sa inyong support, guys, at kita-kits muli tayo. Kindly like, share, and subscribe, no? And kindly hit the bell button para updated kayo sa mga upcoming videos. Don't forget to subscribe and leave a comment. So again, this is RevMax. Mata sa kalsada, kamay sa manibela. Ride safe, guys. Uy, shoutout sa ate ko. Focus sa pagdadrive, ha?